Ngayon po ay na-experience nyo po na sa mga lugar po ninyo kung saan kayo nakatira, tapos kayo po ay mamalengke, tapos habang kayo ay namamalengke, ay may narinig kayong nangangaral sa palengke. Tapos yung mga kasama ng nangangaral, binibigyan na offering bag. Tapos lalapit sa inyo, inaalok kayong magkaloob sa gawain ng Panginoon. O kaya naman, napapunta kayo ng Manila, sumakay kayo ng bus. Meron din. Then maya-maya, pagsakay nyo ng bus, biglang may tumayo sa gitna, tapos mangaral. Tapos after niyang mangaral, nag-abot siya ng mga envelope, pinaalok kayong magkaloob sa gawain ng Panginoon. Yan. Doon po ako naging kabahan. Ako po ay naging member ng Pentecostal Fourth Watch sa loob ng halos 4 na taon. Sa pang-4 na taon ko po, ako ay ipinasok ng aking pastor sa school ng theology. Ibig sabihin, ako po, bago maging Seventh-day Adventist, kasalukuyang theologian sa Pentecostal at mag-aaral sa pagkapastor. Pero hindi po ako ipinanganak sa family ng Fourth Watch. Kagaya ng binanggit ni Pastor, ako po ay binyagan sa Katoliko. Ang aking pong mga magulang ay binyagan sa Katoliko. Pero nung ang aking mother na-convert sa born-again Christian, yun na po yung aking kinamulatang pananampalataya. Ang church po namin is Jesus is Lord Church. Yan po ay pinangungunahan ni Brother Eddie Villanueva. Yan, sa pamilya kayo yan. Yan ang kinalakihan kong church. Ako po ay isang born-again Christian. Pero nung ako po ay mag-high school, ako po ay merong naging classmate na Iglesia ni Cristo. Ayan. Then yung aking classmate, in-invite ako sa tinatawag nilang pamamahayan. Siguro katumbas sa atin yan ay crusade. Eh dahil kami mga born-again Christian, ay mahilig kami sa mga Bible study. Actually, wala kami pakialam kahit anong religion mo eh. Basta mag-alok ka ng Bible study, game na game kami dyan. Kaya ang mga born again, mas madali silang i-convert kasi open-minded sila. Basta may pagkakatipon, pag-aaral ng salita ng Diyos, game na game kami dyan. Sa madaling salita, nung in-invite ako ng classmate kong INC, ay tinanggap ko yung kanyang invitation at pumunta po ako sa kanilang church. Pagpasok ko sa loob ng kanilang kapilya, namangako sa kung ganda ng kapilya nyo. Tapos may malaking nakabitin sa gitna, pag naulugan ka kung hindi ka mamatay, kumatos ka sa ospital. Sobrang laki, sabi ko, ang ganda ng bahay-sambahan naman ninyo. Tapos bukod doon, ay napansin ko rin yung kakaibang sistema ng pagtuturo ng kanilang mga ministro. Ang ministro nila, pag nagtuturo, tanong at sagot lang. Magtatanong yung ministro, then yung sagot, babasahin sa Biblia. Magtatanong, then bubuklatin sa Biblia ang kasagutan. Kaya akala mo noong una, tama mga tinuturo ng ministro. Kasi nakikita namin, binabasa lahat sa Biblia. Sa madaling salita, ako po ay naakit din sa pananampalataya niya. Ako po ay nabaptize sa Iglesia ni Cristo noong 2007. Sa may New Era, sa may Cavite. Yung mga aral na sinampalatayanan ko dyan, na akala ko nung una kung totoo talaga sa aking puso. Unang-una dyan, yung paniniwala na isa lang ang Diyos, ang Ama lang. Pamilyar kayo sa aral nila, kaya yung paniniwala nila, si Kristo, tao sa likas na kalagayan. Ayan. Ang Iglesia ni Kristo, ang ililigtas sa araw ng paghukom. Sila lang ang maliligtas. Kahit sino ka pa, pag hindi ka Iglesia ni Kristo, apoy ka. Hindi ka maliligtas. At yung isa pa sinampalatayanan ko dyan is yung paniniwala na si Felix Manalo ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Kaya pag hindi kayo sumampalataya sa sugo at doon sa iglesia na kanyang ipinapangaral, hindi ka maliligtas. Kaya gano'n na lamang katindi yung aking higay na ang aking mga magulang, ang aking nanay at yung aking mga kapatid ay i-convert sa Iglesia ni Cristo.
Lagi kong sinasabi sa nanay ko, Nanay, mag-iglesia ni Kristo na kayo. Para lahat tayo sama-samang maligtas pagbalik ni Kristo. Di ba, naka-experience na kayo, may kakilala ba kayo mga iglesia? Yan ang marinig nyo lagi sa kanila. Kailangan mong mag-iglesia ni Kristo para kang maligtas. Yan din yung aking pinaniwalaan. Hanggang sa dumating yung point na nag-alinlangan din ako sa aral ng iglesia. Alam niyo po dahilan mga kapatid, dahil po dito, kasi kami mga born-again Christian, nung ako na-convert sa INC, hindi nawala yung aking hilig sa pagbabasa ng Bible. Napapansin niyo po ba, sa mga iglesia ni Kristo, pagkasasamba, mas madalas makita sila na may bitbit na Yossi kaysa sa Bible. Papausok pa yun, naka-Amerikana. Tapos nakabarong pa yung iba. Wait lang kapatid, sasamba ako, ubusin ko lang ito. Gagawin pa kami sa tapat ng kapilya. Pero kami mga born again, lalo ako nung na-convert ako, wala naman akong vision na yung pagbabasa ng Bible, hindi pa rin nawala sa akin kahit iglesia ni Kristo na ako. Sa pagbabasa ko ng Bible, doon ko na-realize na pag pinag-usapan pala ay pagsamba, ito ay iniuukol lamang sa tunay na Diyos. Ibig sabihin, yung mga alagad ng ating Panginoon, ang sinasamba lang nila yung tunay na Diyos. Pag hindi tunay na Diyos, hindi nila yan sinasamba. Kaya ako medyo nagtaka ako nung una. Sabi ko, ba't kami? Dalawa sinasamba namin. Pamilyar ba kayo dyan? Kaming mga iglesia ni Kristo, dalawa po sinasamba namin. Isang tunay na Diyos, ang Ama, at isang tao, si Kristo. Ang galing namin makipagdebate patungkol kay Kristo. Si Kristo, tao, hindi tunay na Diyos. Pero pagpasok sa loob ng kapilya, sige kami worship sa Kanya. Kaya dalawa sinasamba namin, isang Diyos, ang Ama, at isang tao, si Kristo. Kaya napansin ko, sumasamba kami sa tao. Parang nangyari, ang gaganda ng kapilya namin, tapos sumasamba pala kami sa tao. Kaya kung gusto nyo ma-experience sumamba sa tao, welcome ka sa Iglesia ni Cristo. Pero kung gusto mong manatili sa pagsamba sa tunay na Diyos, manatili ka nito. Kahit ganito lang, simple yung ating sambahan. Ang mahalaga, tunay naman na Diyos ang sinasamba ko. Amen. Kaysa naman palasyo yung itinatatayo ng kanilang pamamahala. Pero tao naman sinasamba. Kaya pag sinasabihan ako ng iglesia, kapatid, magbalik loob ka na. Ang gaganda ng kapilya natin. Lumipat ka sa Badista. Tignan mo yung mga payasambahan, hindi tapos. Kaya ang kasabihan, pag may simbahan, hindi tapos, sa Badista yan. Grabe magkawit eh. Pero sabi ko, di bali ng ganito lang ang samba namin, ang mahalaga Diyos sinasamba namin. Kaysa pabalingin mo ko dyan, ang gaganda, yung aircon, tapos sumasamba naman kami sa tao, ikaw na lang. Kaya nung time na na-realize ko, mali pala yung aking paglilingkod. Dalawa pala sinasamba namin, sumasamba rin pala ako sa tao. Dahil ayaw ko nang sumamba sa tao, nakakakonsensya. Lalo pag nagbabasa ka ng Bible, ikaw mismo makonsensya ka. Kaya dumating sa point na ako po ay tumiwalag sa Iglesia ni Cristo. Pag-alis ko sa Iglesia, hindi naman ako nawala ng pananampalataya. Gusto ko pa rin maglingkod. Kaya ang ginawa ko, umaten ako sa iba't ibang sekta. Sinuri ko yung iba't ibang reliyon. Umatin ako sa Saksi ni Jehovah, sa Datigdaan, sa Mormon, sa Baptist. Halos lahat ata ng reliyon sa Pilipinas, pinasok ko, inatenan ko. At doon ko po na-encounter yung Pentecostal Fourth Watch. Mabilis lang ako na-convert sa reliyong iyon sapagkat malaki yung similarity niya sa paniniwala ng INC. Halimbawa, sa Iglesia ni Cristo, naniniwala na sila lang ang tunay na iglesia at maliligtas. Sa Pentecostal Fourth Watch naman, naniniwala na ang tunay daw na iglesia dapat may buhay na apostol. Sa amin, sa Pentecostal Fourth Watch, naniniwala kami na may buhay na apostol, si Arsenio Ferriol. Sa Iglesia ni Cristo, may sugo, si Felix Manalo.
At bawat subo na yan sa kanila galing ng doktrina at aral. Kaya, nung nakita ko yung magkakapareho, kung mapapansin ninyo, ibang-iba sa Seventh-day Adventist. Sa Adventist may propeta. Pero yung propeta natin, hindi siya yung may-ari ng iglesia, di ba, Pastor? Hindi rin siya yung gumawa ng doktrina. Hindi kagaya sa ibang-ibang sekta, yung mga subo nila, yun yung gumawa ng kanilang doktrina. Kaya kapag natuklasan ng mali, dahil subo nagturo, pinaninindigan na lang. Ibang-iba sa atin. Kaya nung na-convert ako sa Pentecostal Fourth Watch, alam niyo po, mga kaibigan, alam niyo yung makaramdam na nakapulot ng ginto. Sobrang saya ko talaga eh. Kala ko yun ay tunay. Sabi ko, eto na, sigurado na talaga ako. Eto na talaga. May buhay kami na apostol. Eto na yun. Alam niyo, sa sobrang dala ko, tumira na ako sa church. Kasama ko yung pastor, nangaral kami. Kami po ay madalas mangaral in public, kagaya ng bus at saka palengke. Pag mga December, kagaya ng panahon ito, yung mga kumakatok sa bahay ninyo, tapos nagsiserenade, kumakanta ng mga Christian song, Pentecostal yan. Sa amin yan. Yung iba hindi nagpapakilala, pero sa amin po yan, mga Pentecostal po yan. Kaya nung ako po ay naging Pentecostal, tumira po ako sa church, kasama ko po ang mga pastor, nangangaral kami in public, kagaya ng palengke at sa bus. Ako po may mangaral sa bus. After na mga pang-apat na taon ko po sa Pentecostal, yung aking pastor, ipinasok naman ako sa school ng theology. Then, dinala ako sa May Marikina. Diyan po kasi yung main ng school ng theology po namin. Maranatha Bible School. Yung secular nila, Maranatha Christian Academy. Basta may Maranatha sa Pentecostal po yan. Then ako po pinasok bilang first year theologian. Sa aking pagiging theologian, ako po ay sa umaga meron kami yung tinatawag na job spec o working. Then sa hapon meron kaming Bible subject, theologian. Then pagka hapon na, mula first year to fourth year, required po kaming lahat na lumabas in public para po mangaral. Ako po ay mahilig mangaral sa bus, kagaya ng aking binanggit. Kung pamilyar po kayo sa May Cubao, farmers, sa May Cubao, patungo pa Ayala, sumasakay po kami ng bus dyan, tapos nangangaral. Cubao to Ayala, Ayala to Alabang, then pabalik sa Pacubao, Cubao to Fairview, hanggang dulo pa ng Caloocan. Nakakarating kami dyan tuwing hapon at nangangaral kami. Ang tawag po namin dyan is bus ministry. Ayan. Then, isang araw, ako po ay nakapanood ng debate. Hindi ko po pinopromote ang debate na ito ay bahagi lang ng aking testimony. Ako po ay nakapanood ng debate, Seventh-day Adventist versus Pentecostal Fourth Watch. Ang topic nila, alin ang araw ng pagsambat Pangilin? Sabado o Linggo? Ayan, yun yung topic nila. Then, sa last part, matatapos na kasi yung oras, yung debater ng Adventist, naghamon ng showdown. Sabi niya sa pastor ng Fourth Watch, kung mabasa ko sa iyo na yung natitirang Sabat sa 4:9 ng Hebreo ay ikapito at hindi unang araw, tatanggapin mo, talo ka na, tapos na tayo. Yun ang hamon ng mga Adventist. Siyempre, dahil kaming mga protestante, ang paniniwala namin, ang Sabat at Pangilin ng Kristiyano, Linggo. Alam niyo kung bakit? Anong araw nung nabuhay si Kristo? Linggo. Linggo. Anong araw bumaba yung Holy Spirit ng Day of Pentecost? Linggo. O saan ka ba? Linggo na. Kaya Linggo yung paniniwala namin. Kaya nung hinamon ng Adventist, yung debater ng Fourth Watch, ikinuha niya yung hapon. Nabasa niya. Nabasa ng debater ng Adventist na yung Sabat pala sa 4:9 ng Hebreo ay ikapito. Yun pala yung natitirang Sabat sa bayan ng Diyos. Sa katapusan ng debate, kita-kita yung maliwanag na pagkapanalo ng Seventh-day Adventist. Nung napanood ko yung debate, nagulat ako. Sabi ko, paano nangyari yun? Bakit hindi nagawang talunin ng aming debater?
Yung Sabat na pinaniniwala ng mga Sabadista. Sabadista tawag namin sa inyo dati. Alam niyo yung classmate ko sa theology? Alam niyo sabi sa akin nung first year ako, Brad, pag ikaw nag-backslide sa fourth watch, yung mga Pentecostal pa kami, pag ikaw nag-backslide sa fourth watch, lumipat ka na kahit sa sekta, huwag lang sa Sabadista. Lumipat ka na kahit saan. Huwag lang sa Sabadista. Sabi ko, grabe, bakit naman? Sabi niya, mahirap mag-Sabadista. Napakaraming bawal na pagkain. Baka mamatay ka sa gutom. Kaya huwag kang magsasabadista. Mangangayayat ka. Sabi sa akin ng classmate ko, isipin mo na lang ang Sabadista, mamamalengke lang. Bibili lang daw ng isla. Aba, bibilangin pa kung ilan yung kaliskis. Bro, sabi ko, grabe pala itong mga Sabadista ko. Kaya sabi niya sa akin, wag kang aalis sa Sabadista. Kung mahal mo pa buhay mo, wag kang aalis. Mamamatay ka yan sa gutom, sabi sa akin. Kaya yun ang tumatak sa akin. Nung hindi nagawang talunin ng aming pastor, yung layman, actually layman lang yun eh. Yung layman ng Seventh-day Adventist, sobrang na-curious ako, paano mangyari yun? Bakit hindi niya nagawang talunin? Kaya ang ginawa ko, sabi ko, ano bang meron dito? Parang hindi ko ito napag-aralan dati Nung nagsuri ako sa iba't ibang sekta, parang wala akong masyadong narinig patungkol dito. Alam ko na may Adventist, pero hindi ko talaga actually halos na pag-aralan yung doktrina ng Seventh-day Adventist. Kaya sabi ko, ano ba meron sa paniniwala ng mga Seventh-day Adventist? Ang ginawa ko, pinagda-download ko sa cellphone ko yung program ng Adventist sa YouTube, yung kapitulo, versikulo. Pamilya nito. Yes. Ayan, ang dami na-convert yan. Ang dami namin na-convert yan. Kapitulo, versikulo. Yan. Tapos yung isa pa, yung Back to the Scriptures Ministry. Nung convert pa yung Anchor. Back to the Scriptures Ministry at saka kapitulo, versikulo. Ang ginawa ko, pinagda-download ko sa cellphone ko yung mga programa nila. Sabi ko, dito ko malalaman ano ba ang meron sa paniniwala ng mga Sabadista. Alam niyo mga kapatid, pinag-aralan ko yung doktrina ng Seventh-day Adventist sa tulong ng mga programang niyan sa loob ng 4 na buwan. 4 months na nag-aral ako sa doktrina. Siguro ako ng pinakamatagal na nag-aral sa doktrina ng Adventist. Yung iba kasi one week crusade, 2 weeks crusade, baptism, di ba? Ako, dahil yung kalagayan ko, siyempre, depende rin kasi sa sitwasyon yan. Nung ako, isang theologian, hindi naman ako basta-basta pwedeng bumitaw, at that time, malaki pa yung paniniwala ko sa aking religion. Pero pinag-aralan ko yung doktrina ng Adventist sa loob ng 4 na buwan. Tuloy pa rin ako sa pagkaklase ko, pag-atin ng subject, then sa hapon, nangangaral pa rin. Pagkagabi, 10 p.m., lights off po sa door ng mga theologian. Double deck po yun, ako yung nasa taas. Then, pagkagabi, nagtataklob ako ng kumot pag lights off na. Tapos sa cellphone, pinapanood ko gabi-gabi yung kapitulo, versikulo, at saka Back to the Scriptures. Inaral ko ano bang meron sa paniniwala ng mga Seventh-day Adventist. Sa 4 na buwan na pag-aaral ko sa doktrina ng Adventist, may 5 katotohanan na nagpakumbinsi sa akin kung bakit ko nasabi na ang Adventist ay tunay ng Iglesia. Ang unang-una po dyan is yung doctrine of salvation. Kasi kami mga Protestante, may tinatawag kaming kulto. Cult religion, nagpapakilala ng Kristiyano, pero kulto tawag namin yan. Kagaya ng INC, Saksi ni Jehovah, Dating Daan Soriano, at saka Seventh-day Adventist. Kulto tawag namin sa inyo. Kasi dami yung bawal kainin kaya para sa akin kulto. Sabi ko kay Pastor, paano ba malalaman pag kulto ang isang religion? Sabi niya, madali lang yan, Brad. Pag ang aral nila, para ka maligtas, aalig ka sa kanilang sekta o religion, kulto yan. Kaya ang Iglesia ni Cristo, madali-madali yan. Pasok ka sa Iglesia ni Cristo, basahin mo, Roma 16:16. Gawa 20:28, sa Saling ni Langsa.
Nakalagay kasi daw doon, Iglesia ni Cristo. Pag pangalan naman ng Diyos, ang nanginginig naman unang magbasa dyan, mga saksi ni Jehovah. Ang pangalan ng Iglesia, ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Ganun din sa dating daan, makapasok ka rin sa kanila. Bakit po? Kasi sa likod po niya ang aral po nila. Para ka maligtas, kailangan kang umalig sa kanila. Nung inaral ko yung doktrina ng Adventist, medyo na-shock ako. Sabi ko, ba't medyo kakaiba doon sa aral ng Iglesia at saka ng saksi at saka ng dating daan? Sino dito ang nabaptize na itinuro para maligtas magsabalista? Pakitaas nga ng kamay. Wala? Walang umami? Wala, di ba? Alam mo, pag ang marunong sa doktrina ng Adventist, tinanong mo paano maligtas, ang sasabihin sa inyan, para ka maligtas, ikaw ay lumapit kay Kristo. Kasi yun ang tagapagligtas. Eh tama, ang sabi sa Bible, di ba? Sa biyaya, kayo namaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sabi ko, tama. Tama pala aral ng Adventist about salvation. Tama pala ito. Bakit namin tinatawag ito na kulto? Eh pag pinag-usapan kaligtasan, nakasasampa ang Adventist sa turo ng Biblia. Kaya kung ikaw bago ka pa lang sa Adventist, o kahit matagal na, hanggang ngayon duda ka pa rin ang Adventist Icon Church, ako sa iyo, kapatid, pagdudahan mo yung duda mo. Pagdudahan mo yung duda mo. Bakit? Kasi kahit basahin mo yung Bible, tamang-tama sa turo ng mga apostol at saka ni Kristo. Para ka maligtas, kailangan mong sumampalataya kay Kristo. May sabi ko, paano naging kulto ito? Pareho sa turo ni Kristo at ng mga apostol. Pag ginawa mong kulto ito, magiging kulto rin ng mga apostol. Bakit pareho yung turo? Sabi ko, tama pa ng aral nila. Pinagpatuloy yung pag-aaral. Pangalawang inaral ko is yung about 10 Commandments. Dahil yung classmate ko, nawiwirduhan, sabi ng classmate ko, yung mga sabadista, hindi yan nagbabasa ng Biblia. Tingnan mo sa pinto, pangalan yan sa pinto. Yung Bible, ginagawa nilang pangalan para hindi umuga yung pinto. Sabi sa akin. Sabi ko, bakit? Isipin mo, sino pa namang matilog na nagbabasa ng Bible, susundin yung 10 Commandments? Sabi sa akin. Kasi hindi kami naniniwala sa 10 Commandments before eh. Ang paniniwala namin, yung 10 Commandments, yan ay sa Old Testament. Gaya marinig sa mga protestante. Kaya sabi ng classmate ko, yung mga Adventist, isipin mo ang 10 Commandments, sa Old Testament yan. At yan, ibinigay lang sa mga Israelita, sa tribu ni Juda. Kaya sabi ko nga naman, yung 10 Commandments yan ay sa Old Testament. At yan ay ibinigay sa mga Israelita, sa tribu ni Juda. Ako ngayon ay nasa New Testament. At ako ay hindi naman Israelita, ako ay Pilipino. Hindi ako galing sa tribu ni Juda. Ako ay galing sa tribu ni Gato Puti. Kaya bakit ko susundin yung 10 Commandments? Hindi para sa akin. Pero nung pinag-aralan ko sa tulong ng kapitulo, versikulo, at saka ng Back to the Scriptures Ministry, doon ko na-realize na ang 10 Commandments pala, wala palang panahon na mag-i-exist sa mundong ito na magiging mapayapa nang walang sampung utos. Subukan mo, aling bansa ang pwedeng pumatay? Ang gulo doon, sigurado. Aling bansa ang ipinahihintulot magnakaw? Napakagulo doon. Anong bansa ang pwedeng mangayon niya? Nako, ang hirap dahil doon ng pamilya mo. Bakit? Kasi sa lahat ng bansa, ang 10 Commandments ay kinikilalang mataas na uri ng moral. Kaya kung gusto mong maging matuwid, ingatan mo ang kautusan ng ating Panginoon. Di ba sabi ni Kristo, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin at ipaliwanag. Sabi ni Kristo, matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Alam niyo po, yung turo na yan ni Kristo, mga kapatid, hindi niyo na po yan maririnig sa mga pastor ngayon. Makinig kayo sa mga INC, sa mga born again, sa protestant. Hindi niyo na maririnig yung mga lumabas sa bibig ni Kristo sa kanilang mga pastor. Pero proud sila na mga kay Kristo daw sila. Sila ay mga iniligtas sa biyaya ng Panginoong Kristo. Sila daw ay mga Kristiyano.
Pero yung turo ng tagapagligtas, hindi mo makikita sa kanila. Saan mo makikita? Dito sa loob ng Seventh-day Adventist. Amen. Kaya nung una kong mapakinggan, sabi ko, tama. Tama pala. Hindi pala naparito si Kristo para sirain ang kautusan. Bakit ang aral namin? Sinira ng kautusan. Ang sabi ni Kristo, narito ako para ganapin yan. Ang turo ng pastor namin, sinira namin ni Kristo. Ang turo ng pastor ng mga Adventist, dapat ganapin. Kaya nung pinagkumpara ko, sino ba may malapit sa turo? Yung turo ng pastor namin o yung turo ng pastor ng Adventist? Doon ko na-realize, tama! Tama palang aral ng Adventist. Sapagkat ang 10 utos, yan po ay para sa lahat ng tao. Gusto mong mapabuti at gusto mong magpakita ng pag-ibig sa Diyos. Sabi nga, di ba? If you love me, keep my commandments. Kaya sabi ko, tama ang aral ng Adventist. Dapat pala talagang sundin ang 10 utos ng Diyos. Ikatlong inaral ko is about Sabbath. At doon ko nakita sa library namin, gawa lang sa theology, may library school kasi kami doon. From history hanggang ngayon, history to Bible, ipinapakita pala na ang mga unang lingkod ng Diyos, puro Sabbath keeper po pala sila. Kailan na bago? Noong time ni Constantine, nagkaroon siya ng tinatawag na civil law, kung tawagin, na ang Sunday ay araw ng kapahingahan. Then yung ecclesiastical law, ipinatupad naman ng Roman Catholic Church, na yung kabanalan ng Sabado ay inilipat sa linggo. Kaya ang Kristiyano that time, sobrang bigat ng pag-uusig, gobyerno at relihiyon, magkakampi, kalaban nila. Inusig sila. Pero nakita ko by history, ang mga apostol, ang mga Kristiyano, sila pala ay mga Sabbath keeper. Kaya sabi ko, kung ang mga Kristiyano, mga alagad, nangingiling ng Sabado, mga Sabbath keeper, ba't kami linggo? Tapos yung mga Adventist na tinatawag namin kulto, pareho na naman sa turo ng mga apostol. Kaya sabi ko, ano pa bang aral ang meron sa inyo na hindi inyo mababasa sa Biblia? Parang lahat na lang, pinangkin nyo na. Sabi ko dati sa mga Sabadista, bakit kayo nakita nyo yung aral na yan? Ba't kami hindi? Bakit sa Bible ang mga Kristiyano, Sabbath keeper? Bakit kami Sunday? Kaya sabi ko, tama. Tama pala aral ng Adventist. Nung pinag-aralan ko yung kapitulo, versikulo, doon ko na-realize, ang mga Kristiyano pala, mga Sabbath keeper po pala sila. Yung pang-apat na inaral ko about deity of Christ, pagka-Diyos ni Kristo. Sapagkat ako po kasi ay galing sa INC. Naalala ko nung nagtuturo yung ministro namin, magtatanong yung ministro, ano po ang likas na kalagayan ng Panginoong Kristo? Pag tanong ng ministro, bubuklatin yung Bible. Babasahin yung John 8:40. Favorite nila, di ba? Tapos itataas yung Bible para kita-kita ng mga dinodoktrinahan. Nasa Biblia talaga yung aral nila. Yung nakalagay pa naman doon, ako'y tao na nagsasaysay ng katotohanan. Pagkabasa ng ministro yan, isasara na yung Bible. Tapos magbibigay na yung konklusyon. Ayon kay Kristo, ano raw? Di ba ganun magturo yan? Naglas daw. Parang may kagalit lagi yan eh. Ayon kay Kristo, ano raw ang kanyang likas na kalagayan? Ayon kay Kristo, siya'y tao na nagsasaysay ng katotohanan. Sa makatuwid! Gaya-gaya ko ba? Sa makatuwid, si Kristo, tao, at hindi tunay na Diyos. Kaya itakwilin nyo na ang paniniwala sa doktrina ng Trinidad at sa paniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Unang beses mo mapakinggan, sabi ko lang, lalong wala kang background sa Bible, hindi ka nagbabasa, madalali ka. Kaya kung gusto mong magkaroon ng lagat sa mga yan, sa mga maling turo, maprotektahan ka.
umpisahan mo na yung magbasa ng Biblia. Tama. Kasi ito lang ang magiging kakampi mo laban sa maling aral. Amen. Kaya, alam niyo mga kapatid, pag binasa niyo yung John 8:40, pagbasa mo niyan, Sugitan. huwag mo lang muna isara yung Bible. Ikunin mo lang Ministro. out of context ka kasi. Yan yung rule sa pag-interpret, di ba? Kailangan mo kunin yung konteksto. Ano ba pinag-uusapan? Ba't niya ba sinabi yun? Pag binasa niyo yung 40, ituloy mo lang yung pagbasa sa verse 58. Sabi ni Kristo, bago si Abraham ay ako nga. Kaya pag pinag-aralan mo yung context ng chapter 8, ipinapakita pa na the dual nature ni Christ. Sa kanyang pagkakataong tao, siya talaga ay tao, no doubt, nagsasaysay ng katotohanan. Bakit? Nagkatawang tao eh. Pero bago kay Abraham, ang sabi niya, ako'y si ako nga. Bago si Abraham ay ako nga. Ibig sabihin, sa kanyang likas bilang tao, nagsasaysay ng katotohanan. Sa kanyang likas bilang Diyos, nauna pa siya kay Abraham. Mas nauna pa siya sa ninuno ng kanilang bansa. Paano magiging taong-tao yan? Sa John 20:28, sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sa Filipos 2:6, sabi ni Kristo, sabi ni Pablo patungkol kay Kristo, si Kristo daw ay may pagkapantay sa Diyos. Kaya sabi ko, tama ang aral ng Seventh-day Adventist patungkol sa Panginoon. Yamang siya'y tunay na pananampalataya, kilala niya rin yung Diyos na kanyang sinasampalatayanan. Kaya sabi ko, tama ang paniniwala ng mga Adventist. Si Kristo, batay sa pagtuturo ng Biblia, siya po ay tunay na Diyos. At yung panlima na inaral ko sa doctrine ng Adventist, na dito po ay nagpasya na po akong umanid. Doctrine about true church or remnant church. Kasi sa amin po, sa kami mga iglesia, ang paniniwala namin, ang unang iglesia itinayo sa Jerusalem. Then, dumami yung bilang ng mga kaanib. Then, nausig, pinapatay, pinakain pa yung iba sa leon. Yung iba tumalikod. Wala na. Dumating sa point daw ng kasaysayan ng tao na walang umiral na totoong iglesia. Then, ipinanganak si Felix Manalo. Ipinangaral ang Iglesia ni Cristo sa Santa Punta Ana, Manila. At nagkaroon na ngayon ng kaligtasan sa pag-anig sa loob ng iglesia na ipinangaral ni Felix Manalo. Kaya swerte daw tayo mga Pilipino eh. Kahit pangod daw ilong natin, nandito daw ang kaligtasan eh. Kasi dito daw nangaral si Felix Manalo. Sabi sa akin ng isang INC, swerte nyo nga eh, dito nangaral ang Felix eh. Sabi sa akin, sabi ko naman, mas swerte kayo. Kasi kung di namin tiniwalag yan, wala kayo ngayon. Alam mo ba? Kaya tiniwalag yan. Bawal kasi sa Adventist yung ginagawa niya. Kaya tiniwalag. Kaya mas maswerte kayo. Bakit? Kung ang Adventist namumunsinte ng kalokohan, walang iglesia ni Cristo ngayon. Kaya mas maswerte kayo kaysa sa amin. Yun ang paniniwala namin. Itinayo sa Jerusalem, naglambay, nausig, nakalikod, wala na. Then, bumangon muli sa Pilipinas ang Iglesia ni Cristo sa pangangaral ni Felix Manalo. Pero nung pinag-aralan ko po yung kapitulo, versikulo, doon ko na-realize, ang tunay na iglesia pala, hindi kailanman nawala. Di ba sabi ni Cristo, ako'y sa inyong palagi hanggang katapusan ng sanlibutan. Consistent yan. Hanggang katapusan ng sanlibutan, sasama daw si Kristo. Eh, sino yung sasamahan niya? Kung matatalikod pala. Di ba illogical? Eh, sabi ni Kristo, sasayin niyo akong palagi hanggang katapusan ng sanlibutan. Ibig sabihin, ang tunay na iglesia, talagang dumaan sa pag-uusig. By history po yan. Meron din tumalikod, pero merong nalabi. Binabanggit ko yan sa Revelation 12:17, na yung nalabing iglesia na yan, ang kanyang katangian, nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus.
Sa pag-aaral po natin sa theology, yung kautusan sa 12:17 ng Revelation, yan po sa Greek ay entole. Entole. Sa pagtuturo ni Kristo at ng mga apostol, yung entole, ito po ay tumutukoy sa Ten Commandments. Nung may nagtanong kay Kristo, mabuting guro, anong kinakailangan kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Kristo, kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sa Greek po na is entole. Ingatan mo yung entole. Sabi ng nagtanong, ano po yun? Ano ba yun? Ano ba yung entole? Sabi ni Kristo, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang sasaksi sa di katotohanan, ibigin mo ang iyong ama't ina. Meaning to say, yung entole na tinutukoy ni Kristo is Ten Commandments. Ang sabi pa ni Apostol Pablo, hindi ko sana nalaman na masama ang pag-iimbot kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang mag-iimbot. Sa Greek po na is entole. Kung hindi sinabi ng entole, huwag kang mag-iimbot. Ibig sabihin, yung remnant church pala na ang katangian, iniingatan, nagsisitupad sa kautusan ng Diyos o iniingatan yung entole, sila pala ay mga mananampalataya na iniingatan yung Ten Commandments. Kaya ang dali mo silang makita, ang dali mong malaman sino pinatuparan yan. Pangalawang katangian, yan po sila ay may patutuo ni Jesus. Sa ibang talata, ang patutuo ni Jesus ay siyang espiritu ng propesiya. Kaya yung first century Christian, meron po silang mga propeta na nagpa-prophecy. Ibig sabihin, yung remnant church, ang kanyang katangian, una, iniingatan yung Ten Commandments, ikalawa, meron silang propeta. Kung kayo tatanungin ko mga kapatid, aling sekta o relihiyon sa ating panahon ang kinatuparan ng remnant church? Relihiyon o sekta sa ating panahon na kung saan iniingatan yung Ten Commandments at meron silang spirit of prophecy. Alam niyo po, taas loob ko pong masasabi sa inyo, wala kayong ibang makikita niyan maliban sa Seventh-day Adventist Church. Kaya sabi ko, tama. Masaya ba kayo mga kapatid na malaman na Adventist ay true church? Yes. Alam niyo po, nung ako po ay nag-arrive na sa konklusyon ng Adventist 2.9, nung kinumpara ko sa Bible yung aral, alam niyo po, ako sobrang, kumbaga sa akin, great disappointment sa akin nun. Sobrang sama ng loob ko nun. Inaral ko yung doktrina ng Adventist, tapos malaman ko, tunay pala. Nasa Pentecostal ako, sama ng loob ko. Sipin mo, nagpapalay nga ako sa Panginoon. Sama ng loob ko sa Panginoon, hindi naman dahil sa ako'y palalaban sa Diyos. May pagkakataon lang talaga na hindi ko nababasa yung takbo ng aming buhay. Nagpapray ako, sabi ko, Panginoon, bakit ka naman ganon? Isipin mo, ito pa ba yung napala ko sa lahat ng ginawa ko para sa'yo? Umanib ako sa Pentecostal. Kung titignan mo, nagpapastor pa ako. Ito pa ba kapalit ng lahat? Ipapaalam mo yung Adventist na yung iglesia? Aba, grabe ka naman. Sa pagpipigil ko lang sa aking sarili, sobra-sobra. Sabi mo, hindi ako nagsusugal. Hindi ako nagmumura. Hindi ako nang bababae. Lalong hindi ako nalalaki. Sabi ko, ito ba kapalit ng lahat? Halos ibigay ko na yung buong buhay ko. Tapos malaman-laman ko yung Adventist pala. Yun pala yung tunay. Kaya ang sama ng loob ko. Pero nung bandang huli na-realize ko, mabuti pala ang Panginoon. Kasi kung hindi siya mabuti sa akin, hindi niya ipinaalam yan. Kaya maraming mga tao na papaabutan natin ng pabalita, sobrang swerte nila nga lamang hindi lahat kayang nanindigan. Kaya huwag kayong magagalit kung hindi nila tanggapin. May mga tao talaga dyan na uunawaan nila ang araw ng Adventist. Hindi lang kayang manindigan. Yung paninindigan, hindi mo kayang ibigay yun. Hindi kayang ibigay ni pastor, hindi kayang ibigay. Ang kaya natin ibigay yung pabalitan ng kaligtasan. Pero yung paninindigan, yan po ay nakasalalay sa bawat tao. Kaya nasa sa kanila po yan. Nung na-realize ko, alam niyo kung ginawa ko mga kapatid, kinontak ko na yung ang tinig sa ilang, yung member ng kapitulo, versikulo.
That time, ang nakausap ko pa niyan si Kuya Johnson Amican. Kilala niya? Yes. Dinont ako. Sabi ko, Kuya Johnson, inaral ko yung doktrina ng Adventist sa tulong ng inyong mga programa. Gusto kong mag-Adventist, tulungan niyo ako. Hindi ang ginawa niyo. Ang ginawa niya, alam niyo po ba? Sinama si Kuya Richard Thompson. Kilala niyo rin ba yan? Yes. Si Kuya Johnson, si Kuya Richard, at saka si Kuya Ronald Ulidos, yung mabait pa. Tatlo sila. Sinundo ako sa school ng theology. Isipin nyo na sa school. Baba ako. Eh, syempre, may guard yun eh, may guard. Bit-bit ko yung isang malaking maleta at saka malaking bag ko. Paglabas ko ng gate, sabi ng guard sa akin, Brad, dami mong dala, saan ka pupunta? Sabi ko, Brad, magpapalaba lang. Papalaba eh, pero dala ko pandubay eh. Laki. Sabi sa akin, parang wala kang tinira. Sabi ko, pero magpapalaba lang ako. Kaya nakalabas po ako doon, pero hindi niya alam. Talagang dinala ko lahat, kahit bread kong butas dala ko. Wala akong tinira sa laki. Bakit? Nakakita ka na ng katotohanan, hindi mo pa balakaran. Pag pinakitaan ka ng katotohanan, lakaran mo na yan. Huwag ka nang lumingon, huwag ka nang bumalik. Huwag mo nang isipin ng lahat. Bakit? Ang Diyos na ang bahala sa iyo. Kaya nung lumabas talaga ako, umiwalay na ako sa court watch, talagang buong-buo yung loob ko. Sinundo ko nila Kuya Johnson sa may Cubao Farmers sa John B. Then dinala nila ako sa may Arcelias Church, Santa Mesa, Manila. Sa may Bima pa. At doon ay pinungkop ako ng isang head elder, isa siyang doktor, si Doc Medina. Then, umattend ako ng crusade ni Pastor Eli Magtanong sa may Raffles Building, sa may Ortigas. At after po niyan, ako po ay nagpabaptize. Ako ay nabaptize sa Seventh-day Adventist noong January 28, 2017. Ilang years na ako, Pastor? 2017. 6 years. Magsi-7. Isipin mo yan. Alam niyo po mga kapatid, sa Diyos ang kapurihan, hindi ko niniyabang yung sarili ko. Sa Diyos lahat ng kapurihan. Mula nung ako po ay nag-Seventh-day Adventist, mula nung ako'y nabaptize, hanggang sa mga oras na ito, hindi pa ako umabsent sa Sabat. Wow! Hindi pa ako umabsent. Bakit? Gusto kong patunayan kay Kristo pagbalik niya. Hindi ko siya tinalikuran. Gusto kong ipakita, niligtas mo ko. Ginawa mo lahat para sa akin. Ito, gagantihan kita. Bagamat hindi naman talaga natin kaya gantihan ng kabutihan ng Diyos. Pero kahit papano, may ipapakita mo yung pag-ibig. Kaya talagang pagdating sa pagsamba, hindi ko inaayawan yan. Bakit? Alam ko yung pinasok ko. Alam ko na sa Seventh-day Adventist, ang purpose, kaya kayo niligtas, para maghayag ng kalwalatian ng Panginoon. Kaya ako minsan, lalo nung ako yung bagong baptize, pag may nakikita akong kapatid tamad sumamba, naiisip ko, sabi lang to ha, huwag kayong ma-offend. Naiisip ko lagi, hindi mo alam kung ano sinasayang mo. Tamad ka umatin sa midweek, tamad ka umatin sa vesper, tamad ka umatin sa sabat, hindi mo alam kung ano sinasayang mo. Bakit? Kasi kami convert na. Grabe yung hirap na pinagdaanan namin. Ang tagal, ang dami. Grabe pagsubok para makarating lang dito. Tapos ikaw, ipinanganak na sa loob ng pananampalataya, sasamba ka na lang. Napakatamad mo pa. Kaya nga, di ba, sabi ko kagabi sa mga nakatin, ano pa ba kulang? May question pa ba? Kino-question mo pa ba yung pag-attend dyan? Hindi ka ba kumbinsido na para tumibay ka sa pananampalataya, kailangan kang pananalangin kasama ng mga kapatid, kaya dapat kang umatin ng midweek? Kino-question mo pa ba yung pag-attend ng vesper? Kino-question mo pa ba yung pagsasabat? Kino-question mo pa ba yung ikapo, yung paghahandog? Ano ba kino-question mo? Si Kristo nga, hindi ka kino-question. Ginawa lahat para maligtas ka. Kaya dapat maging masigla ka sa pagsamba. Amen. Sa pagpasok ng taon, huwag ka nang umabsent sa pagsamba. Amen.
Kung may pagkakataon na ikaw ay maka-absent, dapat makatwiran ang dahilan. May mga ganyan talaga. May mga makatwirang purpose talaga. Pero, kung makakasamba ka, umatin ka kapatid, bakit malapit na ang pagbabalik ni Kristo. Kaya sana po sa araw ng ating pananambahan sa oras na ito, pasensya na kung bumaba. Last na lang po, promise, may dalawang bagay lang ako na gustong sabihin. Una, ako po ay galing sa General Trias, pumunta po dito, napakalayo ng lugar niyo. Tapos sumakay kami ng bangka, maalon, na ganun-ganon yung bangka, sa isip ko, saan ba tayo sumakay ng isis? Sumakay pa tayo sa bangka o sa aeroplano? Kasi parang lumilipad na gano'n. Sabi ko, grabe, sobrang layo. Pero alam niyo po, lahat ng hirap lang sa pagbiyahe, nung makita ko nung hindi po ninyo, nawala lahat ng pagod namin. Wow! Sabi ko, solid naman pala. Makita ko ang mga kapatid, nag-umapaw sa kagalakan, sa paglilingkod sa araw na ito. Sabi ko, sulit, salamat Panginoon, dinala niyo po ang aking mag-ina dito. Dinala niyo po kami lahat. Kaya sana po, bilang remembrance lang naman, sana pagkatapos po ng worship, ay huwag mo na kayong umuwi. Gusto ko po magkaroon ng remembrance ninyong lahat dito sa Pulitong. Pangako, hindi naman ako abuso kahit 3 shot lang. Sana pagbigyan niyo po ako kasi napakalayo nito eh. Magkaroon man lang ako ng remembrance, kaya pakita ko man lang na minsan tumapak ang aking mga paa dito. May papakita kang ebidensya. O, dahil ako nakakit dyan, o. Andyan pa kasi ni Pastor, o yan, mahaba pa po, o. Ngayon, o, ano na, o. Remembrance lang. Ay, sana mapagbigay niyo ako. Ikalawa, syempre, isama niyo po kami sa prayer. Kasi kami po, nung before, ako po ay nag-aaral ng theology. Kaya alam ko ang hirap ng mga nag-aaral sa theology. Ako po ay second year theologian sa may AUP. Pero stop po ako ngayon kasi ako po ay nag-asawa. Pero loobin ng Panginoon kung ano ang plano niya. Kasi kami ay parang mapupunta sa may Bulacan, malapit doon sa Enlac ba yun? Enlac Sipa. Enlac. Loobin ng Panginoon kahit online, makapagpatuloy kami sa pag-aaral. Sama niyo kami sa prayer. Alam niyo po nung nag-start ako sa EUP, kung familiar kayo sa EUP, meron ditong galing sa EUP. Alam niyo po, ang dala kong pera nung dinala ko doon nila Kuya Ronald. Ang dala kong wallet sa bulsa ko is 500. Sabi ko, yes, sakto na to hanggang 1 buwan. Hindi ko naman alam ang nature pala doon. 500, 2 araw lang. Ulang pa nga. Yung 1 buwan. Alam niyo, sa sobrang pagka-desperado ko mga kapatid, yung Tide na sabon, bili ako Tide na sabon, hinati ko sa apa. Yung isa para sa pang-shampoo sa ulo, yung isang bahagi sa katawan, yung isa sa polo, yung isa naman sa mga damit ko. Kaya tuwan ko ako, sabi ko, yes! Tide lang pala katapat mo. Tide lang gamit ko. Ang problema sa school, gano'n ako ng gano'n. Ate, tide yung gamit ko eh. Isang beses ang ginawa ko naman, dahil ako'y naging monitor sa may Eastern dorm. Dulo yun eh. Dulo na dorm, medyo mura siya. Doon po sa washing area, yung pag maliit na yung sabon, di ba nakano nga rin doon? Hindi ko na kung napansin mo. Pag maliit na yung sabon, dinitigil nila sa pader. Kasi siguro kapag tapos kumain, hugas lang ng kamay, tapos ginaganon nila yung kamay. Kaysa babalik pa doon, maghugas, bubula na. Kaya ang dami doon, marupol kadas yung mga sabon. Alam nyo, sa sobrang pagka-desperado ko, gising ako madaling araw kasi monitor ako eh. Gising ako alas 3 para tulog lahat. May dala akong pansinsil. Inuukot ko ito isa-isa oh. Alam niyo mga kapatid, nakabuo ko ng isang bilog na sabon na ganyan, iba-iba flavor. Tuwa ako, isang bilog na ganyan eh. Gusto ko mag-sorbet eh. Kaya pagka maliligo ako, di pagdadaan sa mukha ko, siyempre dapat ano yan, putis papaya. Pipihitin kong pakanan mo gano'n. Sapon. Then kapag sa katawan naman, siyempre dapat may protection yan, safeguard. Pipihitin mo naman pakaliwa. Then sasabong mo naman. Diba nakasabay? Alam niyo nun? Kaya sama niyo po kami sa prayer. Lalo kami, kung loobin ng Panginoon, makapag-aral ulit. Siyempre, university yan.
prangkahang salita, kahit theology pa ang course, hindi ka naman pwede magtagal ng pag walang pera. Kaya kailangan po namin ng panalangin nyo kahit isang beses lang. Banggitin nyo yung pangalan namin ng mga nag-aaral sa theology. Hindi naman mahirap tandaan yung pangalan ko. Ako po ay si Brother Raymond Cada, R.E.Y. 3 letra lang. Panalangin niyo po kami na kung loobin ng Panginoon tayo makapag-aral, ang Panginoon ay mag-support sa ating pangangailangan. Di ba sabi ni Kristo, 1 o 2 magkatipon sa aking pangalan, 2 o 3 magkatipon sa aking pangalan, naroon ako sa gitna ninyo. Higit po tayo sa inaasahan. Mabanggit nyo lang yung pangalan namin ng mga mag-aaral sa theology, sigurado akong ang Diyos tutuloy sa aming pangangailangan. Ito lang po yung aking munting kailangan. Hanggang dito po, mga kapatid, happy Sabbath po. Amen. Akala ko abutin.